Good morning everyone, and this is my ride. Ay, sinungaling. Ito bro, masyadong magaan. Thank you Philip. Ang gaan niya, grabe. First impression, mukha na akong mayaman ito Brad. Nimble nga siya. Harap lang talaga lagi ang brake nito. Hindi maganda yung ano, yung mirror. Pangit ng mirror niya, nakakaduling, nadideform yung mga tao. Tingin ko bilis lang siyang tumakbo. Sobrang gaan niya. Yung brakes niya medyo matigas. Yung first bike ko na Fecon, medyo mabigat din dalahin yun pero to kasi naka 12S na siya. Ang hina ng kapit ng left brake, diba? Kailangan mo siyang pigain kasi drum brake lang siya kasing pogi ng may-ari. Obvious naman, di ba? Sabi ko, ayaw ko talaga mag-Vespa, pero kinain ko lang yung sarili kong mga salita. Pinaka-importanting bagay na kailangan mo i-consider talaga if you want to upgrade something sa Vespa is yung panggilid. Naka 12S ba yan? 12S na daw to. Bilis, nimble, at so yung agility niya. And also tong tong mirror niya, okay naman yung mirrors niya, pero medyo nagbo-bloat siya or something, na medyo parang may grado, parang ganun. So yun nga, gagamitin naman talaga natin to, hindi siya pang forma mga brods. Yung first decision ko talaga for this, kung i-upgrade ko to, is probably yung horn. Yan lang yung pinaka basic na tatingin kong unahin ko. Paparap ko to mga parts ng green. Ayoko masyado ng relax green, masyado kang social nito parts ayoko na magmukhang social bro. Pang ordinaryong tao lang talaga tayo. Yun nga lang, yun yung pinili natin Well, in fact, maalaga talaga si Philip. Yun nga lang, Philip, hindi mo nalagaan yung chrome niya. Parang meron na siyang something here at the back. Problem kasi with chrome, pag nabasa yan, talaga trapuhan yan mga parts. Huwag mong hayaan yung tubig na mag-stain sa chrome, kasi kahit gaano ka chrome yan mga parts, sisirain niya talaga. Kakaroon ng rain marks yan, tapos tsaka siya kakalawang, gaya itong nasa headlamp niya, kakalawang yan. Tapos syempre kung aangkas yung misis natin dito, yung foot peg sa ilalim, medyo kailangan mo talagang i-upgrade. Hindi ko rin maintindihan itong Vespang to, bakit kailangan maglagay ng foot peg na additional. Bakit hindi nila nilagyan ng hindi ko trip yung foot peg nito parang wala lang Ang maganda dito pag maliit ka, diba? Yung sinasabi kong sumisingit lang maliit lang kasi ayan, sana isang malaki. Nauna na tayo. So yun nga, ang first impression ko nito, since yesterday ko siya nakuha, ito talaga ang malaking problem ko. Tsaka in this one, ito medyo distorted siya hindi ko trip maganda yung itsura pero hindi ko siya trip. Siguro kung meron kayong ma-recommend na film na pwede
pwede siyang kapalan na glass. May nakita ko one time sa ano, sa Lazada. Pagbutan ko na i-add to cart. Maganda yun, kulay blue yan siya, magiging blue to eh. Sayang hindi ko nalagay sa ano cart. Hindi maganda yung mirror nito, or baka itong copy lang na to ang hindi maganda. Yun lang naman eh. So far the rest is okay. Yung position ko talagang tama lang sa height ko na 5'8". So relax naman yung position ko. Sobrang okay na okay. Yun nga lang, ingat lang sa mga cornering kasi wala naman tong TCS, tapos ang ABS nito nasa unahan lang. Yun lang yun. Basic lang yung ano ipapaayos natin actually. Basic lang. Basic no. Basic ka dyan. Magulat na lang ka nito after 1 year ito, iba na itsura nito. Gagawin ko siyang touring bike na lagay. Actually may plano nga ako lagyan ng ano to ng parang lagay ng bag sa harap. Kasi gagawin ko siya talagang working bike for photography na ganon. So gagawin ko siyang ganon mga parts. Nakantsawan yung Nolan ko mga parts. Itong panlait itong mga kasama ko. Kala mo ang kagwapo nila, hindi naman. Malait, ako lang daw bumibili ng Nolan sa Moto Market. Yun si Johnny talaga. Pangit mo talaga bro. Pangit mo, isa kang yaki. Ako lang daw, natutuwa daw yung Moto Market sa akin kasi ako lang daw yung nabibentahan nila ng ano. Anyway, so ayun na. Dream come true ba to? Hindi. Hindi ko naman pinangarap to. Actually, gano'n lang talaga to. Since hindi naman tayo nakabili ng click, hindi rin tayo nakabili ng Pantaggio o Vantaggio, ito na lang, okay na rin to. At least pang matagalan na to, hindi na tayo magpapalit ng panibagong motor. Ito pa pala, yung pag piniga mo siya, kailangan mo siya pigain ng sobra talaga. Hindi yung typical na pag piniga mo ng ganon, aarangkada na siya. Pero ano siya, ano naman siya, responsive naman siya pag piniga mo siya. Saka gusto ko yung aking hand position pag nagbubusina ako. Hindi gumagalaw yung kamay ko. Ang hindi ko lang talaga gusto is yung lever niya. Yun lang yung problem nila. At lahat ng Vespa pinapalitan talaga sila lahat. Ang mahal So kung nga sa Lazada lang bibili, hindi naman i-inspectionin ng mga wala akong pakialam. Sabi daw mag-member na daw ako sa Best Pandan. Hindi naman magiging Best Pandan to for life Ganda yung brake sa harap kasi naka-ABS to. So hindi naman masyado sudsud pag na-i-brake mo ng sudden brake. Hindi naman siya ganun kasi mabigat naman tayo, so okay lang. Ito pa pala, wala tong hazard. Yun ang napagkaalaman ko kagabi. Wala siyang hazard mga parts. Yun ang problem dito. So either siguro magpalagay ka rito, hazard niya, additional yun. Ang disadvantage talaga nito mga parts, mahal siya talaga pag nasiraan ka. Mahal siya na motor, hindi ko maintindihan bakit. Overpriced yung mga presyo ng mga spare parts nito. Kaya huwag ka muna mag-upgrade ng kung ano-ano. Tapos kung hindi ka naman komportable dito sa mirror na to, iwan ko dito sa mirror na to, distorted talaga, hindi palitan mo, yun lang yun. So plus yung foot peg para sa misis ko, kasi ito lang yung motor na pwede ko siyang angkasin yung sa big bike parang ayoko siyang gano'n din kasi delikado. Kung long distance pwede, pero pag short distance lang, ito na lang. Advantage talaga to for me. Oo, hindi ko mina-mindset ko yung sarili ko para magmukha akong
legit na kaya ko siya binili. Hindi talaga, may purpose talaga ako kung bakit ko siya binili. It's not really for forma or what, kundi ano siya talaga, need ko siya talaga, need. Alam ko hindi mo naman kailangan ng ganitong motor, pero pag ito kasi yung motor na to, pag binili mo siya, unless mag-upgrade ka, para sa akin ako lang to, ito yung motor na pwede mo nang hindi mo na siyang ibenta unless nagsawa ka na talaga, gusto mo ng 300cc nito. Kasi ang sabi ko nga, ang gusto ko talaga ng Vespa is yung 300cc, yun talaga ang gusto kong motor na Vespa. Eh hindi natin afford 400,000 yung parts wala naman nagbibenta ng 300 nun. So probably tatagal talaga to, mas tatagal pa to compared dun sa Kymco natin. Kymco natin pwede natin papalitan ng adventure bike yun diba? So madali lang palitan, adventure bike lang kapalit nun, and okay na. And also wag mo i-park to na naka tawag nito, naka side stand. Park mo to na park mo to siya na naka center stand. Simple lang siya yung odo niya, odo kilometer niya is 2,000, trip A 79, trip B 79 din. So normally ang ginagawa ko dito mga parts, pag nag-change oil tayo, probably next week tayo magpa-change oil para malaman natin. Ginagawa ko ang trip A, zero ko yan, tapos yung trip B hinahayaan ko lang, okay? Or yung trip B pala, ang trip B ang zero out ko para malaman ko kung ilang kilometers na yung aking tinakbo. Tapos ang 01, ang trip A, every time na magpagas ako, zero ko yan. So yun para alam ko kung ilang kilometers na yung takbo nito. And so far 2,000 pa lang naman. Tapos sabi niya once lang daw siya nagpa-change oil, which is okay pa rin. Tapos ano pa bang masasabi ko dito sa Primavera na to? So Vespa Primavera, hindi pang forma, hindi rin pang sports pa, pang business to guys. Tapos gagawa tayo ng leather bags para sa kanya. So ano bang ipangalan natin dito? Kay Vespandan. Yan, distorted siya Ay, distorted siya. Nakikita nyo naman, di ba? Nakita nyo ba? Clear ba sa video? I don't know pwede na. Pwede mong tiisin. Pero sa gabi kasi medyo distorted siya, nakaka-bother Kung meron kayong mga parts na mga suggestion na pwede siyang palitan ng blue, alam ko meron kasi may nakita na ako sa Lazada, nakalimutan ko lang itag sarili ko kaya yun. Ayan, ayoko muna akong gumastos ngayon kasi magparehistro pa tayo nito sa Monday. So tsaka na lang muna yung busina, kaya pa namang itiisin yung pipit, kaya okay pa. So baguhan pa lang tayo sa Vespa mga parts, and so far hindi naman ako pumogi. Gaya ng sinasabi ko, pupogi yata ako sa Vespa, parang hindi naman, mas lalo ko tumanda. Kasi yung kulay pang matanda brad classic na classic talaga hindi siya pang sports Masaya naman yung ride namin kagabi, nagtatawanan nila ako. First time mag Vespa, kaya nananahimik lang ako kagabi Panoorin yung mga video nila mga parts, yung BGDLS tsaka yung kay Soprano. Panoorin nyo kung gaano ako kabait. Bait ko kaya, diba? Nanahimik lang ako, kahit yung kumakain ako, tahimik lang ako. Sarap talaga ng maliit pwede naman pala yung busina ko, pang
nakaka-bother din. Gugulat din sila, ano yun? Yung busina na yun, parang ewan yung busina na yun Dito tayo sa traffic. Try natin sumingit ng mga ano. Yan oh, distorted talaga siya oh. Naguguluhan ako, ayoko. Mahilig pa naman ako tumingin sa ano, side mirror. Ayoko kasi sa side yung mga ganon-ganon, yung mga umilingon yung aking ulo. Ayoko kasi ng ganon May nag-comment pala sa akin, shoutout sa iyo boss, na dun sa ano ko na hindi ako sumisingit. Yung king ko daw niya exciting, sinisingit daw niya na parang Mio lang. Galing mo na yun. Ang galing mo naman. Hindi ko kaya yun, Brad, sorry hindi ako ganun kagaling talaga. As much as possible, ang mga disgrasya ko lang talaga, either matutumba ako or sasagasaan ako ng kamote. Yun lang yun. Maliban dyan, ako yung nangangamote, hindi, malabo yun. Malabo sa ano yan. At times talagang nangangamote tayo, pero wala. So far, yung feeling ko from 1 to 10, ano naman, at least mga 8.5. Kasi ang gusto ko naman talaga is lambreta classic. So far, okay ako sa nimbleness niya. Alright, always remember, stay safe, ride safe, and God bless. Bye!